Isang gabi, natulog si Aling Nena sa kartero ng isang bangko sa Makati. Ang kanyang sikmura ay kumakalam sa gutom habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang sirang laruang manika. Makalipas ang 20 taon, siya ang may-ari ng bangkong iyon. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa Tondo, Manila, hindi sa gitna ng sikat ng araw, kundi sa lilim ng mga delata at basura. Ang pangalan ko ay Nena de la Cruz. 7 taong gulang pa lang ako noon, at ang mundo ko ay nakakulong sa isang barong-barong na halos walang kisam. Wala kaming kuryente. Tubig. Kung saan may gripo na pwedeng makahingi, doon kami kumukuha. Ang tatay ko, isang maralitang mangingisda, ay halos hindi nakakauwi ng sapat na isda para sa hapunan. Si nanay naman, abala sa paglalaban ng damit ng mga kapitbahay, ay laging may pilay sa likod. Sa bawat gabi, bago ako matulog sa karton na kutson, tinitingnan ko ang mga bituin sa butas ng bubong. Doon ako nangangarap. Nangarap ako ng pagkain na hindi kailangan irasyon, ng bahay na hindi bumabaha sa tuwing umuulan, ng damit na hindi butas-butas. Higit sa lahat, nangarap ako ng edukasyon, pero alam kong imposible iyon. Maraming kapatid ang inuuna at ako ang panganay. Kaya imbes na mag-aral, naging tindera ako. Nagbebenta ng sampagita sa gabi, nangangalakal ng basura sa umaga. Ang tanging libro na nahawakan ko ay ang mga lumang pahayagan na pinambabalot ng isda ni tatay. Pero kahit ganoon, hindi ko pinatay ang apoy ng aking pag-asa. May isang boses sa loob ko na nagsasabing, hindi ito ang katapusan ng kwento mo, Nena. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, napansin ko ang isang matandang babae na nahihirapan magbuhat ng kanyang mga pinamili. Hindi ako nagdalawang isip. Lumapit ako at inalok ang tulong ko. Ate, tulungan ko na po kayo, sabi ko kay Character. Tumingin siya sa akin, nagulat. Naku, bata ka. Salamat pero mabigat ito. Kaya ko po, ate. Sanay po ako magbuhat ng mabibigat. Natawa siya ng marahan. Ano ang pangalan mo? Nena po. Nena, ulit niya. Salamat, Nena. Alam mo, ang sipag mo. Gaano ka na ba katagal dito sa kalye? Mula po nang matuto akong maglakad, diretsahang sagot ko. Dito po ako lumaki. Ngumiti siya. Gusto mo bang mag-aral, Nena? Opo. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Pero wala po kaming pera. Hindi pera ang kailangan mo, sabi niya. Kung ano ang nasa puso mo, iyon ang mahalaga. Ang pamilya ni Nena ay labis na nag-alinlangan sa alok ng matandang babae. Sino ang taong ito? Bakit niya alok ang tulong? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Ang matandang babae ay si Aling Celia, isang retiradong guro na nakatira sa maliit na bahay malapit sa aming barong-barong. Hindi niya ako binigyan ng pera, pero binigyan niya ako ng mas mahalaga, kaalaman. Gabi-gabi, pagkatapos kong magtinda, dumediretso ako sa bahay niya. Tinuturuan niya akong magbasa, magsulat at magbilang. Sa ilalim ng gasera, binuksan niya ang mundo ng mga libro sa akin. Doon ko natutunan na ang pinakamagandang investment ay hindi stocks o real estate, kundi ang sarili. Pinagtatawanan ako ng ibang bata. Ulam ba yung libro mo, Nena? Pero hindi ako nagpatinag. Every night, pinag-aaralan ko ang bawat detalye ng lessons ni Aling Celia. Hindi lang basta pag-aaral, kundi pag-iintindi. Sa loob ng 3 taon, para akong sponge na sumisipsip ng lahat ng matutunan ko. Hindi ko man nakapasok sa formal na paaralan, pero ang edukasyon ko ay mas matibay pa sa pundasyon ng kahit anong gusali. Nang mag-16 ako, tinulungan ako ni Aling Celia na makahanap ng part-time na trabaho bilang janitress sa isang maliit na bangko. Sa bangko, kahit janitress lang ako, hindi ko inaksaya ang pagkakataon.
Habang naglilinis, nakikinig ako sa usapan ng mga empleyado. Pinag-aaralan ko ang mga transactions. Tinatanong ko ang mga cashier tungkol sa kung paano gumagana ang sistema. Isang gabi, habang naglilinis ako sa opisina ng manager, nakita ko si Iggy Reyes na abala sa pag-compute ng mga numero. Nena, sabi niya nang hindi lumilingon, nakikita ko na hindi ka lang basta naglilinis. Ano ang ginagawa mo? Nag-aaral po, Di Reyes, sagot ko. Naiintindihan ko po kung paano gumagana ang bangko. Tumingin siya sa akin. Talaga? Anong alam mo tungkol sa loan applications? Nababasa ko po yung mga forms. Mayroon po akong ideya kung paano i-assess ang creditworthiness ng isang tao, base sa income at assets nila. Napangiti siya. Gusto mo bang subukan? May kulang kami sa back office. Pwede kang maging filing clerk. Pero kailangan mong mag-aral ng accounting sa gabi. Opo, Lig Reyes. Promise po, pagbubutihin ko po. Sige, sabi niya. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero huwag mo akong bibigyan. Hindi ko talaga binigo si Iggy Reyes. Nag-aral ako ng mabuti sa gabi, nagtatrabaho sa umaga. Mula sa pagiging janitress, naging filing clerk ako, tapos naging loan officer, hanggang sa naging branch manager. Ang bawat promotion ay para sa akin ay isang patunay na ang pag-invest sa sarili ay ang pinakamahalagang desisyon na ginawa ko. At nang magretiro si Iggy Reyes, itinuro niya ako bilang kanyang kapalit. Ilang taon pagkatapos, inalok akong maging sihi ng bangko na iyon. Ang bangko na dating tinulugan ko sa kartero. Ang buong kalsada, ang buong gusali, ang buong kumpanya, pinamamahalaan ko na ngayon. Hindi ko kinalimutan si Aling Celia. Siya ang aking ina, ang aking guro. Pinatayo ko ang isang foundation sa kanyang pangalan na nagbibigay ng pagkakataon sa mga batang tulad ko na mag-aral. Hindi lang sa Tondo, kundi sa iba't ibang probinsya rin. Ang kwento ni Nena de la Cruz ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa kaalaman, sipag, at pananampalataya. Mula sa kartero hanggang sa pagiging siye, pinatunayan niya na ang edukasyon, gaano man kahirap makuha, ay ang pinakamakapangyarihang tool para baguhin ang iyong kapalaran. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.